Hey guys, so kagaya ng nababasa ninyo dyan sa ating title, kasama po natin ngayon ang Aerox version 3 and Aerox version 2 para sa head-to-head comparison. So tatlo ang pinaka napansin ko na talagang pinagkaiba ng version 3 dito sa version 2. Number 1 is yung kanyang itsura, 'di ba? Tapos pangalawa, yung kanyang brake dito sa likod ay hindi na siya nakaganito. Ito po ay naka-disc brake na siya. Diba? Yan, disc brake. Isa kasi ito sa mga madalas talaga na pinapagawa ng mga naka-Aerox noon. Lalo na yung mga naka-version 1 at saka naka-version 2. Yung disc brake sa likod. O syempre ito po ay standard. Hindi po yan nakakilis. Ano? Yan po ay naka-susi pa din. So walang naka-ABS dito sa mga motor na to. Ako po ay nagkaroon ng Aerox version 1, tapos nandito yung version 2 at saka version 3. Lahat po yung standard. So masasabi ko na kahit papaano, alam ko yung magiging comparison from version 1, 2, and 3. So kung sisimulan natin yung comparison dito sa kanyang itsura, ito ay medyo soft yung kanyang mga edge, no? Ito naman, si version 3 ay naging edgy na siya. Ibig ko sabihin, makanto na, no? Kung mapapansin niyo, itong mga edge niya dito, yan, ay soft lang yung mga kantuhan. Pero ito, matutulis na yung mga kanto niya. Kaya ko siya nasabing edgy, no? Ayan, meron na siyang mga naka-emboss dito. Unlike the version 2, na wala, no? Another malaking pinagkaiba nitong version 3 sa version 2 is yung kanyang headlight. Ito yung sinasabi ni Sir Mel na yung mata niya parang sa Transformer, yung si Bumblebee. Ang ganda niya tignan sa personal. Sa picture at saka sa video, hindi mo siya masyado ma-appreciate. Pero sa personal, ang ganda niya tignan. Itong kanyang signal light ay wala na dito. Kaya siguro, pag-iisipan ng maigi kung saan ikakabit yung mga auxiliary light. Ayan, yung mga yan. Kasi dyan yan nakakabit eh. Diba? Pero ito kasi wala na. Malinis na siya. Malinis na dito. Wala ka ng pagkakabitan. So yung signal light na to, andito na siya ngayon sa taas. Yan, ganyan ang itsura niya. Yan. Tapos yung day running light niya, ito na siya ngayon. Yan. Diba? Yan na siya ngayon. Pero sa tingin ko, hindi nyo na kailangan problemahin yung paglalagay ng auxiliary light. Kasi itong LED light na to ay malakas na siya, guys. Hindi mo na kailangan actually magdagdag talaga ng auxiliary light. For me, okay na to. Okay na yung ganitong headlight niya. Dito naman sa gulong at saka mugs, parehas na parehas lang po yan. Of course, itong ating version 2, pinalitan lamang natin yan ng Quick Tires Velocity. Kasi makapit yan. So, ito, ay papalitan din natin to. Sa mugs, walang pinagkaiba dyan. Okay? Sa kanyang mga buttons, yung kanyang menu ay nalipat lang, no? Ito siya eh. Dito siya eh. Yan yung papalitan mo yung trip, yung odo, yung battery, yung fuel consumption. Ngayon nandito na siya. Nilipat na siya sa kabila, sa taas, no? Headlight, same thing, signal light, nandyan pa din, busina, ganun pa din lahat dito, except doon sa menu. Side mirror, high stem pa din or long stem pa din, no? Standard. Ito lang kasi pinalitan na natin siya, kaya naging ganyan na. Pero nung stock pa yan, ganyan talaga yan. Okay? Isa pa sa mga visible talaga na mapapansin mo sa kanya is yung kanyang panel. Simpleng-simple lang, 'di ba? Pero ito, yan. Ang ganda na ng kanyang panel. Pero syempre, lahat ng mga makikita mo dito, very basic, yun din ang makikita mo dito. Sobrang dali mo lang din siyang iintindihin. Ito, ganun pa din. So type C na siya, no? Type C na siya, guys. Hindi nyo na kailangan ng additional. Unlike dito sa kabila, binilhan ko pa siya. Diba? Fuel capacity, same thing. Yan. Tapos yung sa side niya, ayan, ang laki ng pinagkaiba niya, guys, dito sa gilid. Layuan natin. Ayan. Diba, ganyan na siya. Dito sa Aerox version 3, yan. Diba? Pansinin nyo to. Ayan. Diba? Ganito siya sa version 2. Soft yung kanyang mga edge. Pero ito, yan. Makanto na siya, guys. May mga ganito na siya, oh. Tapos akala ko madumi lang to sa malayo. Yung pala
design niya talaga yan, no? Design niya. Itong fairings na to, ang tawag namin dito, dati X. Ngayon, hindi na siya X. Ayan, no? Hindi na siya pa X, guys. Tapos, meron na siyang putol dito, no? Siguro, ang pinaka-purpose nito, pag may umangkas kasi, tumatama dito yung pantalon or yung suot, kaya nagagasgas yung fairings. Dito, oh. Ayan, oh. Ganyan siya dati, eh. Sa version 2. So, pag may nakaupo dito, tumatama dito, gumagasgas. So, siguro, iiwasan na rin nila yon, no? At least kasi itong mga to, ay hindi to na gagasgas. So, yung kanyang sa air filter, tsaka sa kanyang panggilid ay same na same. Wala pa rin pinagkaiba. So, mapapansin mo dito sa likod, dito na tayo sa likod, guys, no? Yung kanyang shock ay mas malaki ng konti dito. Oh. Titigan nyo. Yan, version 2. Ito, sa version 3. Mas malaki siya ng kaunti. Kaunti lang, guys, ha? Kaunti lang. Yung shock niya din sa harap ay mas malaki ang version 3. Tingnan nyo. Version 2. Diba? Kita ba? Ayan. Yan, so yung kanyang tambocho, same thing pa din. Yung kanyang muffler, no? Yung kanyang cover dito, radiator cover, ay the same na the same. Wala pa rin pinagbago. Siyempre, yung kanyang tail light. Yan. Diyan talaga nagkatalo, no? Pag sa likod tinignan, yung tail light. So, eto guys, yung kanyang ilaw ay mas malaki, no? Pero mas mahina. Ito naman, mas maliit, no? Pahaba kasi, pero mas malakas. Kasi nga LED na to. Ang ganda niya tignan sa malapitan. So, itong design na to ay R1 style, no? Mag-iingat lang kayo guys kasi yung kanyang signal light ay numipis na. So, ayan, no? Parang hindi siya ganun ka-stable. Kaya sobrang dapat maingat kayo dito. Isang maliit na pagkakamali lang na sumabit kayo dito, putol to. Unlike ito, kahit pa paano, yan, no? Malaki siya, no? 'Di ba? Pero kung ganito kasi yung lalagay nila doon, syempre hindi siya babagay. Kaya talagang saktong-sakto yung nilagay nila na ganyan. Performance-wise, itong Aerox version 3 kasi ay binyahe agad natin. Simula nung ating nilabas, 140 kilometers agad yung binyahe. So masasabi ko na kahit pa paano, mako-compare ko na siya. In terms of engine, parehas lang po siya, no? Walang pinagkaiba. Y-Connect pa din. Tapos kung ano yung ginamit sa version 1, version 2, tsaka version 3, pare-parehas lang siya. Sa kanyang suspension, I can say na meron konting pinagkaiba kasi nga syempre, mas lumaki na ng konti yung kanyang nasa harap at saka yung kanyang nasa likod. Pero kung tatanungin nyo kung matagtag pa din po. So, kailangan pa rin talagang palitan kung gusto niyo ng comfort or bawasan niyo ng konti yung PSI ng inyong gulong kasi kung susundin niyo yung standard na PSI ni Yamaha ay medyo matagtag po talaga. Lalo na kung yung kalsada ninyo ay hindi ganun kaganda, masakit po siya sa tiyan kapag mabilis na yung takbuhan ninyo, talagang matagtag. Overall, yung looks niya, sobrang goods na goods kasi same pa rin naman po yung price. Itong version 2 ay nabili ko po ito sa halagang 125,000 at yung version 3 ay nabili ko with almost the same amounts. Kaya talagang goods na goods yung ginawa ni Yamaha. Kaya yung version 3 masasabi ko na in-upgrade talaga ni Yamaha. Yung kanyang headlight, goods na goods. Yung kanyang panel, goods na goods. At yung kanyang brake sa likod, naka-disc brake na. Kung hindi nyo siya ma-appreciate, yung kanyang looks sa personal, doon nyo siya ma-appreciate. Sa picture talagang magmumukha siyang other brand, no? Merong mga nagsasabi na kamukha niya yung motor ng Honda. Pero sa personal, pag nakita nyo siya, ang ganda pala talaga niya.